Hello po, Christopher Valdez po ulit ng marketinghenusecrets.com and isa akong online and network marketer. So gumagawa po ako ng mga short training videos at mga review ng mga digital products and softwares na maaaring magamit natin sa pag-market at makapag-save ng maraming time and effort para sa pagpapalago ng ating home-based business. So in this training video, ang pag-uusapan po natin is how to attract tons of prospects using the internet. Okay? So, ang end goal po ng video na ito ay para may posisyon natin yung ating sarili bilang isang leader sa internet, especially sa Facebook and social media platforms. Kasi po, yung tao ngayon, bumibili na sila or sumasalid na sila hindi lang dahil dun sa product or opportunity natin. Okay? But because we are a leader who provides value na pwedeng makatulong sa kanila. Value po in the form of leadership and value in the form of knowledge. Okay? So, wag na po natin patagalin ito and umpisahan na natin. So, ngayon po, may mga i-share ako sa inyo na ilang mga pictures. Okay? So, familiar po ba kayo sa mga postings na ganito? Or nasubukan nyo na po bang mag-post ng mga ganito? Or kung nagpo-post man po kayo ng ganito before, or kung nag-share man po kayo ng ganito before, or kung nagpo-promote man po kayo ng ganito before, ay pwedeng ito kasi yung tanong mo sa sarili mo. Bakit parang hindi maganda yung resulta ng mga postings and ads ko? Or bakit parang walang nag-i-inquire sa akin tungkol doon sa business ko? Or bakit parang hindi nila pinapansin or sinishare yung tungkol dito sa negosyo ko? Tama po ba? Pwedeng nagtataka ka po that time kasi post ka ng post pero walang nag-i-inquire. Ang dami mong links na sineshare pero walang pumapansin. Or kumbaga nilalangaw po yung mga postings mo tungkol sa opportunity mo. Tama? Ganito po kasi yan. People by nature kasi wants to buy but they don't want to be sold. Ayaw po nilang binebentahan sila. And ayaw din nila ng demanding, needy, at saka desperado. Okay? And syempre po, in consumer's point of view kasi, or dun sa point of view ng ating mga prospects at ang ating mga target market, yung tumatakbo sa isipan nila ay ganito. Kapag ba sasali ako sa'yo, or kapag ba magjo-join ako sa team mo, ganyan din ba yung gagawin ko? Magpo-post at mag-i-spam sa Facebook and social media platforms? Lalong-lalo na po yung mga skeptical na tao, hindi talaga natin maiiwasan na ganyan yung mga comment nila or yung mga tumatakbo sa isipan nila. So pwedeng yung explanation po natin sa mga nangyayaring ganito that time is ganito. Ang hangarin ko lang naman ay tulungan sila. Maganda naman yung opportunity na binibigay ko. Or I'm just offering the best and quality products in town. Anyway, it's their loss and not mine. And etc. Tama po ba? Pwede po kasing in our standpoint, ganun nga. Okay? Our opportunity is the number one and our business is above everything. And yung gusto mo lang is to help them for you to help yourself. And syempre, para kumita ka po ng additional income. Tama? Pero in consumer's standpoint kasi, pwedeng hindi po yan yung tumatakbo sa isipan nila. Okay? In network marketing and other home-based business, we should treat it as a business. Kung mali po yung pag-market natin ay hindi tayo magkakaroon ng sales or magkaroon man, hindi ganun ka-effective or hindi ganun ka-qualified na mga prospects. So, para mas maintindihan nyo po ito, meron akong isang kwento na gustong i-share sa inyo. So, ito po siya. Meron po isang binata, ang pangalan niya, si Mr. Frank. Okay? So, nasa wastong edad na siya and gusto na din niyang lumagay sa tahimik at bumuo ng kanyang sariling pamilya. So, isang araw, nagkayayaan po yung tropa para mag-disco. So pagdating po dun sa diskuhan, syempre nagsayawan sila. So nagsayaw po sila na nagsayaw. And then nung mapagod sila, umupo po sila saglit upang sa ganun magpahinga. And then, habang nakaupo ay may napansin si Mr. Frank na isang kabigha-bighaning babae na sumasayaw din sa dance floor. So yung babaeng ito po, ang pangalan niya ay si Casey. Siya yung tipo ng babae na type talaga ni Mr. Frank. And siya yung tipo ng babae na pinapangarap ni Mr. Frank na makasama habang buhay. So sabi niya po sa sarili niya, wow, ito na.
I think natagpuan ko na yung babaeng mapapangasawa ko. So ang ginawa po niya, pinuntahan niya ito sa dance floor at nakipagsayawan ito sa kanya. So nakipagkilala po at nakipagkwentuhan si Mr. Frank kay Casey. And habang nagkukwentuhan sila, ay biglang bumulong itong si Mr. Frank sa dalaga. Ang sabi po niya ay, "Will you marry me?" So sa palagay po ninyo, anong naging reaksyon ng babae? Sa palagay lang ninyo, sasagot kaya si Casey ng I do? O sa palagay mo lang, sasabihin kaya nung dalaga ay tinatanggap ko yung proposal mo? Syempre po hindi. Tama? So bakit ko ba nakwento ito? Parang ganun kasi yung mga postings natin. Inaalok kagad natin sila ng kasal. Okay? Hindi natin ginagawa yung traditional na panliligaw. Yung nakikipagkilala muna, inaaya muna para mag-date, makipagkwentuhan, manood ng sine, i-invite para kumain sa labas, at iba pa. So ngayon po na may idea ka na walang interest talaga yung mga tao sa self-promoted posts at ads na puros join me and be part of my team or join me now and earn up to blah 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 stuff na yan, ay meron akong isi-share sa'yo na isang strategy na pwedeng makatulong sa'yo. Okay? So sa pagpo-post po kasi ng opportunity natin sa internet, ang end goal dapat natin ay mag-engage or mag-interact yung ating mga customers or target audience para mag-like, mag-share, mag-comment sa mga pinopost natin. And at the same time, para makapag-build tayo ng relationship and connection sa kanila. And para magawa ito, dapat yung mga ipopost natin para mas maging effective yung pag-market natin sa internet, sa Facebook at iba pang social media platforms ay kailangan mag-fall siya doon sa tinatawag na 4E. Okay? Empowering, educational, entertaining, and syempre, enlightening. So isa-isahin po natin sila. Okay? Sa empowering, ito yung mga kwento na nakaka-inspire at nakaka-motivate. So kung may mga alam kang success stories talaga na dumaan sa maraming failure bago umasenso, empowering po yon. And pwede mong i-share yung kwento ng buhay nila. Or pwede din yung mga aral na mapupulot sa mga inspiring books tulad ng Rich Dad, Poor Dad, and Think and Grow Rich. So para magka-idea ka ng mga success stories na pwede mong i-share, ay bibigyan kita ng ilang pangalan and summary nung nagawa nila. I-research mo na lang po sa Google yung kwento nila and syempre aralin mo. So number 1, si J.K. Rowling. Siya po yung author ng Harry Potter. Ilang beses din na na-reject yung manuscript niya pero she never stopped. So what if she stopped the moment na na-reject yung manuscript niya the very first time? May Harry series pa po kaya na kinaaliwan at kinababaliwan ng maraming tao? I-research nyo po yung kwento niya dahil kapupulutan nito ng aral. Okay? Pangalawa po, si Walt Disney. Ang tao na ito yung nasa likod ni Mickey Mouse at ang Disney World. So yung unang company niya actually na bankrupt. And na-fire din siya ng boss niya sa isang news editor dahil kulang daw siya sa imagination. And 32 times din po na-turn down yung Disney World niya bago may nag-finance dito. I-research mo rin po yung kwento niya dahil kapupulutan nito ng aral. Pangatlo po, si Steven Spielberg. 2 times siyang na-deny sa prestigious University of Southern California Film School. And kaya dahil dito, nag-aaral siya sa California State University. Okay? And as we all know, marami siyang na-direct na blockbuster movies sa Hollywood. And guess what happened po? Dahil sa mga blockbuster movies na nagawa niya, ay ginawaran siya ng honorary degree noong 1994 doon sa school na nag-reject sa kanya ng 2 beses. And finally, number 4, The Beatles po. Na-reject din sila ng maraming record labels bago sila naging greatest band in history. Actually po, marami pa po yan. And mag-research lang kayo ng mga success stories like them na connected doon sa niche market na kinabibilangan ninyo. And for sure, mag-e-engage yung mga prospects ninyo dito. Pangalawa po, educational. Ito yung mga technique or strategy or mga how-to knowledge na makakatulong sa mga target audience mo. So kung nasa weight loss industry ka halimbawa, pwede kang mag-share ng how to lose weight in 1 month
na article or video. Valuable information po ito na magkaka-interest yung target audience natin. Okay? Or kung nasa network marketing industry ka naman, yung mga knowledge about how to invite, how to sort qualified leads, na pwedeng makapagbigay sa kanila ng resulta sa negosyo nila. Valuable information din po ito na magkaka-interest yung ating mga target market. Anyway po, kung gusto mo magkaroon ng mga ilang techniques or strategies para sa network marketing business mo, you can visit my website at www.marketingheniosecrets.com, and for sure, marami kayong makukuha dito mga techniques and strategies. Pangatlo, entertaining. So kung meron kang alam na mga nakakaaliw na videos or articles or mga personal experience or mga kwento na pwedeng kapulutan ng aral, go ahead po, i-share mo yung mga kwento na yan, and for sure, mag-e-engage yung target audience mo. And number 4, enlightening. So ito yung mga istorya or mga experience na may realization or kapupulutan ng aral na pwedeng makatulong sa business or doon sa personal na buhay ng target market mo. And isang magandang halimbawa dito is the parable of the pipeline. Kahit video pa po yan, pictures, articles, or ebooks, basta yung content ay nag-fall dito sa 4E na yan, people will love it and people will engage on it. Okay? So, pwedeng ganito po yung tanong mo. Di ba yun yung magiging advantage ko sa mga competitors ko sana? Bakit ko share ang mga secrets na ito? Baka gayahin lang at i-apply nila. Tama? Bakit kailangan kong i-share yung mga natutunan ko? Actually po, magandang tanong ito. Ganito kasi yan. Ito yung pinaka-effective na paraan para may demonstrate natin na meron tayong leadership quality at personal value sa kanila. People by nature kasi have the subconscious attraction to people who convey leadership qualities and have high level of personal value. If we are increasing po our value to others, we are building trust on them, which is isang key for making sales. Tama? And syempre, kung ganito, mas kinukonsider nila yung mga recommendations natin. Kaya kung gusto mo pong maging magaling na leader sa industriyang pinasukan mo, aralin mo ng mabuti yung negosyo mo. Then i-share mo yung mga value na gustong malaman ng prospect at potential customers mo para ma-attract sila sa'yo. And para makita ka nila na leader with value and knowledge. And for sure, marami ka pong magiging kaibigan and long-term business partners dahil people only follows people who have value to offer. Okay? So kung nasa network marketing ka, pansinin mo po yung mga leaders and top earners ninyo. Hindi sila naging top earner dahil sa sila ay nauna lang. Okay? Naging leader and top earner po sila dahil they have a lot of value to offer. So, say for example po, meron silang proven system na pinaiiral sa team nila upang sa ganun mas mapabilis na lumaki yung group nila. Or meron silang effective na marketing strategy na kahit busy or walang alam sa pagnenegosyo yung new member nila, ay kaya pa din nilang mag-sponsor ng mga bagong downlines. So, yung mga ganun pong mga strategies and systems na pinaiiral ng mga leaders ninyo, isa po siyang halimbawa ng value. So, kung nasa ibang industry ka naman, say for example, weight loss industry, pansinin mo yung mga kumikita ng malaki sa industriya na yan. Diba they have value to offer? Ang dami po nilang sinishare ng mga techniques and strategies kung paano magpapayat or mag-loss ng weight na talagang pinakikinggan ng mga target audience nila. And those were personal values po na ino-offer nila. So, para magawa mo ito, you need to become a lifelong learner talaga. We need to become a sponge of real knowledge na pwedeng makatulong sa ibang tao. Kasi po, we cannot give to them what we don't have. Okay? Hindi natin kayang ibigay yung isang bagay na wala tayo. So, ulitin ko po, kailangan talaga nating ma-master yung negosyo natin and aralin natin na mabuti upang marami tayong mai-share na value sa ibang tao. Para yung target audience, yung target market, and yung mga prospects natin ay ma-attract sila sa value na binibigay natin. For sure, kalaunan, makakapag-build ka din ng trust and belief sa mga prospect and target audience mo. Okay? So,
Kung bago ka naman po sa industriyang pinasukan mo, sobrang normal lang na kaunti pa lang talaga yung alam mo. And ang sikreto lang ay tulad ng sabi ko, kailangan maging sponge tayo ng mga valuable information. Absorb lang po dapat tayo ng absorb ng mga bagong knowledge. I-challenge natin lagi yung sarili natin na dapat meron tayong mga natututunang bago para sa ating negosyo. And then i-apply kaagad natin ito. And kung magkamali man tayo, ayos lang po yun. Kasi part yun ng process. And just simply learn from those mistakes. Okay? Yun lang naman po talaga yung step 1 lagi para madala natin sa next level yung ating business. Kahit nagsisimula pa lang tayo. Attend training and learn new things for our business. And take note lang din po, itong sharing of value ay dapat gawin natin siya strategically. Okay? Hindi po siya basta-basta share-share lang. And kailangan natin mag-isip bilang isang tunay na marketer talaga. Dapat po meron tayo para end goal in mind na malinaw na gusto nating ma-achieve. Bakit tayo nag-share? Okay? So, i-summarize po natin yung lahat ng ito. In postings or sharing sa internet, Facebook and other social media platforms, dapat mag-fall ito sa 4E. Empowering, educational, entertaining, and enlightening. At kailangan yung end goal natin lagi is to position ourselves na isang leader with value and knowledge na hinahanap ng mga target audience natin. Yun kasi yung mga hinahanap ng tao ngayon. Yung makakapagturo sa kanila para mapadali nilang maabot yung gusto nilang marating sa negosyo nila. And kapag nagbibigay tayo ng value sa ating target audience, nagsisimula na po silang makinig sa atin. And kung nakatulong po talaga yung binigay natin ng value sa kanila, for sure, they will begin to like us na. And kung nagustuhan ka talaga nila as a person with lots of value, they will start now to trust you. Okay? And trust po is key to selling and sponsoring. So kung may tiwala na sila sa'yo, magsisimula na rin silang magkaroon ng belief sa'yo. And belief po is also very important key in making sale and sponsoring. So remember this po, hindi mo mapapasali o mabebentahan yung mga taong walang tiwala sa'yo. Okay? If you make people like, trust, and believe in you, magsisimula ka na magkaroon ng influence sa kanila. At kapag nagsimula ka na magkaroon ng influence sa kanila, closing a sale po is going to be easy na lang. So parang automatic na lang siya. And baka dumating po yung panahon na hindi mo pa sila nami-meet or nakakausap sa buong buhay mo, ay biglang mag-pop up na message sa inbox mo na nagsasabing, "You got me already. I want to become part of your team." Okay? So approach po your business as a way of helping people rather than selling them your can't live without na product. I-educate mo po yung mga readers and viewers ninyo and for sure your business will flourish. Focus po on your target audience and kung paano mo ipoposisyon yung business mo bilang solusyon dun sa problemang hinaharap nila. And for sure po, they will see you as a person with value and as a good leader dyan sa industriyang pinasukan mo. So go ahead po, apply these strategies. And ang goal ko para sa'yo for this particular training video is gumawa ka ng 3 empowering, 3 enlightening, 3 educational, and 3 enlightening in 1 week. Okay? And subukan nyo pong i-share yung mga value na yan sa inyong social media platforms. Okay? So sigurado po ako kayang-kaya mong makuha yung goal na yan. So that's it po. I hope meron kayong nakuhang value and techniques sa short training video na ito. And kung may nakuha kayo, pwede nyo pong i-share ang link na ito sa Facebook or any social media accounts ninyo upang sa ganon, matutunan at malaman din ito ng ating mga kaibigan at team members. Also po, please like my Facebook fan page, www.facebook.com/Christopher Manzano Valdez. Or you can follow me po on my Twitter, www.twitter.com/Toffel_Valdez. Or you can subscribe po to my YouTube channel, http://bit.ly.com/Christopher_channel. Or syempre kung gusto nyo pong mauna sa lahat ng trainings na ginagawa ko or sa mga tools and softwares na nire-review ko na maaari ninyong magamit to save lots of time and effort sa pagmamarket, please subscribe po to our email list. Punta lang po kayo sa www.marketinggeniusecrets.com
then mag-subscribe po kayo. So sa ganitong paraan, ipapadala ko ng diretso sa email address ninyo yung mga strategies, techniques, and training videos na ginagawa ko. Okay? Again po, this is Christopher Valdez of marketinggenyosecrets.com and thank you po for watching.